Grabe yung problema ko ngayon mga kamarites. Kasi hindi na kami malaya na makalabas-labas. Nagdala na nga lang ako ng arinula dito sa loob ng kwarto ko para hindi na ako iihi dun sa sa labas ng sa CR. Kasi yung CR namin mga kamarites nasa labas ng bahay namin. So yun, sa takot ko, nagpaiwan ako dito ng arinola kay Burnok. Dito na lang talaga ako sa kwarto ko iihi. Hindi ko ma-imagine. Ba't pati kami dito dinadamay nila? Ayan, good morning mga kamarites. So ayan, wala pa akong balita kung nasa na si Patrick ngayon. Kasi nga hindi ako lumabas ng kwarto ko. Pagkatapos ng pangyayari kagabi mga marites, parang na-trauma talaga ako. Grabe yung shake ng kamay ko ba? Ang katawan ko, ganun. So, ayan. Dinalan lang ako ni mama dito ng kanin. Tapos, ulam. Ayan. Sila mama at papa na lang muna yung nagbantay kay Juno. Wala akong masyadong tulog mga kamarites. Ano ko ba? Stress na stress ako sa pangyayari kagabi. Ayun. Pinag-aral ko muna si Burnok. May klase daw yun. Ang bilin sa akin ni Burnok mga kamarites, huwag daw muna ako lambas dito sa kwarto. Sa kwarto ko mismo. Ayan o. Yun. Yun yung bilin sa akin ni Burnok. Kahapon, kinontak ko si Kuya Bads. Ayaw talaga. Wala talagang signal, out of coverage area daw. Si Juno nasa kabilang kwarto, binantayan ng isa ko pang anak na lalaki. Binantayan si Juno ng kanyang kapatid. Kapatid sa ama. Doon sila sa kabilang kwarto. Dito na lang ako nag-umagahan. Ngayon mga marites, wala pa akong ligo. Wala pa akong bihis. Kasi nga ayokong lumabas ng kwarto ko. Kayaan muna tayo mga kamarites. Para may lakas tayo na alagaan ngayon si June. Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari kagabi ng mga marites. Kung aalis ako dito sa bahay ko mga kamarites, saan naman kaya ako pupunta? Wala akong kakilala dito sa lugar namin.
Nung isang gabi, napaka-peaceful ng bahay namin dito. Wala namang umaaligid. Wala naman ako nakitang tao na nag-flashlight dyan sa labas ng bahay ko. Kagabi na shock talaga ako mga kamarites kasi bumalik pala sila. Buti na lang at nailagay ng depensa si Kuya Bads dito sa buong bahay namin, buong palibot ng bahay namin. Ay ayun, hindi sila madaling nakapasok ba? Pambihirang buhay to. Pati nga yung mama ko, takot na takot. Na-shock yun kung nasa na si Patrick. Grabing barilan sa labas kagabi mga kamarites. Habulan. Di ko nga alam kung nasan si Patrick, kung nakauwi na ba siya o hindi. Kasi bilin talaga sa akin ni Burnok na huwag daw talaga akong lalabas. Kain muna tayo saglit mga kamarites. Kain na muna tayo saglit. Para may lakas ako na harapin yung bagong bukas ko. May anak pa akong naghihintay sa may anak pa ako na naghihintay sa pag-aalaga ko. Hindi pwede na hindi tayo kakain mga marites. Hindi ko alam kung ano yung motibo ng paglusog nila. Ano bang kailangan nila? Bakit sila lumusog dito sa bahay ko? May balak ba silang saktan ako? Bakit naman talaga may mga tao na gustong manakit sa amin dito? Grabe yung problema ko ngayon mga kamarites. Kasi hindi na kami malaya na makalabas-labas. Nagdala na nga lang ako ng arenola dito sa loob ng kwarto ko para hindi na ako iihi dun sa sa labas ng sa CR. Kasi yung CR namin mga kamarites nasa labas ng bahay namin. So yun, sa takot ko, nagpaiwan ako dito ng arenola kay Burnok. Dito na lang talaga ako sa kwarto ko iihi. Binabalikan ko yung mga pangyayari kagabi ba? Hindi ko ma-imagine. Ba't pati kami dito dinadamay nila?
umiiyak po tayo kasi naalala ko yung mga pangyayari kagabi mga Marites. Hindi naman tayo masamang tao para lusubin dito. Yan. Wala na po tayo ng gana. Ayoko nang kumain. Ayokong kumain na umiiyak. Kasi sabi ng mama ko, bad daw yun. Kasi yan mga kamarites, hanggang dito na lang muna. Update na lang ako sa susunod na video.